Sa Manila, ang busy capital ng Pilipinas, isang dramatic na pagbabago ang matinding pumupukol sa mga local businesses. Ang garbage collection fees para sa commercial establishments ay nag-surge ng as much as 1,200% sa ilalim ng bagong city ordinance. Ipinagtatanggol ng administration ni Mayor Isko Moreno ang hike na ito, explaining na ang rates ay hindi na-update since 2013. Ang costs ay nag-skyrocket dahil sa longer hauling distances sa New San Mateo, sanitary landfill sa Rizal, matapos magsara ang Navotas site, rising fuel prices, halos doble ang per capita waste generation, at ang annual 135 billion garbage collection expense ng lungsod, which far outpaces the fees collected. Importantly, these fees ay nagtatarget lang ng businesses, hindi residente, at nakascale based sa waste volume at industry type. Ang goal, mas i-align ang charges sa actual services, i-reduce ang subsidies, at i-improve ang waste management without cutting social programs. Pero para sa maraming small business owners, tulad ng cafe operators at shopkeepers, ang jump na ito ay feels shocking and unfair. Ang ilan ay ngayon humaharap sa annual fees na tens of thousands, much higher compared sa neighboring cities like Makati, Pasay, or Taguig. Critics, including environmental groups, kinu-question ang transparency ng ordinance, ang consultation process, at kung talaga bang tie ng fee sa services, or acts as a disguised tax. Ang impact ay real. Ang ilang entrepreneurs ay nire-reconsider ang expansions, pinapasay ang costs sa customers, nagka-cut ng discounts, or even closing shop. Isang bagong fried chicken vendor ay naglament na it could force shutdown just after opening. Tungkol sa posibleng solusyon para sa mga business owner upang ma-absorb o ma-offset ang mga mas mataas na bayarin na ito. Nang hindi na kailangang baligtarin ng pulisya o ordinansa, isang praktikal at proaktibong diskarte ay ang paglahok sa waste-to-energy, WTE, at waste-to-byproducts incentive programs na nagre-reward sa responsible waste segregation at diversion. Ang mga negosyo ay pwedeng mag-focus sa pagsesegregate ng high-value recyclables tulad ng plastics, glass, metals, at iba pang non-biomass materials mismo sa source. Sa paggawa nito, nababawasan nila ang dami ng mixed waste na ipinapadala para sa koleksyon, na posibleng magpababa ng kanilang fee tier o hold amount over time, depende sa kung paano ia-assess ng city ang fees, habang kumikita ng reward sa pamamagitan ng structured programs. Isang epektibong modelo ay kinabibilangan ng tokenized incentive systems na napilot na sa ilang bahagi ng Pilipinas, tulad ng blockchain-based rewards for plastic collection via apps o platforms gaya ng Plastic Bank o mga katulad na inisyatiba. Ang mga negosyo ay nagsesegregate at nangongolekta ng mga materyales na ito, pagkatapos ay nakikipag-partner sa mga autorisadong processor o collector. Halimbawa, isang kumpanya tulad ng GR8 Everhigh Consortium of the Philippines na nagse-specialize sa waste-to-energy at byproducts. Ang consortium ay pwedeng mag-arrange ng dedicated pickups para sa pre-sorted recyclables. I-process ang mga ito para maging profitable outputs, tulad ng recycled materials para sa bagong garbage collection containers, fuel na mula sa plastics via pyrolysis o katulad na tech, o energy credits, at mag-i-issue ng tokens o digital rewards proportionate sa volume quality na na-divert. Ang mga tokens na ito ay pwedeng i-redeem para sa energy credits na nag-o-offset ng utility bills o related costs, ibenta o i-trade sa isang exchange platform para sa cash o iba pang value, gamitin para sa discounts sa future collection services o iba pang business expenses. Ito ay lumilikha ng direktang financial offset sa pagtaas ng bayarin, na ginagawang revenue stream o savings opportunity ang isang cost center, basura. Ito ay akma sa mga pambansang programa para sa WTE, halimbawa DOE incentives para sa pioneer projects, kabilang ang priority dispatch at exemptions. EPR laws na naghihikayat ng recycling at mas malawak na circular economy goals. Ang mga negosyong nag-adapt nito ay hindi lang niluluwagan ang epekto ng bayarin, kundi nagtatatag din ng sustainability credentials na posibleng maka-attract ng eco-conscious customers o maka-qualify para sa iba pang green incentives. Ang implementasyon ay mangangailangan ng minimal na upfront changes, mas mahusay na on-site segregation bins,
training para sa staff, at koordinasyon sa consortium para sa collection processing. Sa paglipas ng panahon, ang consistent na partisipasyon ay pwedeng magdulot ng ongoing rewards, ginagawang mas manageable ang mas mataas na base fees habang nag-aambag sa waste reduction targets ng Manila. Ito ay naglilipat ng focus mula sa reklamo patungo sa empowerment sa pamamagitan ng sustainable behavior. Habang nilalabanan ng Manila ang matagal ng waste crisis, ang pagtaas ng bayarin na ito ay nagha-highlight ng mahirap na balanse sa pagitan ng sustainable services at pagsuporta sa mga local businesses. Ito ba ay magpapalayo ng investors o magpa-spark ng mas mahusay na waste practices? The debate continues.